ang kwento ni Lyra at ang nahulog na bituin mula sa mga pahina ni Bathala. Makinig at mamangha. Mahal ni Lyra ang gabi. Gustong-gusto niya ang malaki at maliwanag na buwan at ang lahat ng kumikinang na bituin na nakakalat sa madilim na asul na kalangitan. Isang gabi, may nakita siyang nahulog mula sa langit. Hindi ito patak ng ulan. Isa itong maliit na gumugulong na bituin. Lumapag ito nang may mahinang puff sa kanyang hardin. Dahan-dahang lumabas si Lyra na nakatsinelas. "Hello," bulong niya. "Nawawala ka ba?" Kumislap ang maliit na bituin ng isang malungkot at maningning na ilaw. "Huwag kang mag-alala, munting bituin," sabi ni Lyra. "Tutulungan kitang makauwi." Dahan-dahan niya itong kinuha. Mainit at tila umuugong ito sa kanyang mga kamay. Parang isang maliit na alitaptap. Paano niya maibabalik ang bituin sa kalangitan? Una, sinubukan ni Lyra na ihagis ito ng marahan. Ngunit lumutang lamang ito pababa at lumapag sa kanyang ulo nang may mahinang bop. Pagkatapos, nagkaroon ng ideya si Lyra. Ang malaki at matandang puno ng oak ang pinakamataas na bagay sa kanyang hardin. "Subukan natin sa puno," sabi niya sa bituin. Umakyat siya ng umakyat. Si Lyra ay isang maingat na umaakyat. Iningatan niyang mabuti ang munting bituin habang lumilipat siya sa bawat sanga. Mula sa pinakatuktok na sanga, napakalapit ng pakiramdam sa langit. "Handa ka na ba?" bulong ni Lyra. Kumislap ang munting bituin ng isang napakasaya at napakaliwanag na ilaw. Marahang itinulak ni Lyra at nagsimulang lumutang ang munting bituin. Pataas, pataas, pataas ito. Nag-iiwan ng bakas ng kislap sa likuran niya, pabalik sa kanyang pwesto sa kalangitan. Pagbalik sa kanyang silid, nanood si Lyra mula sa kanyang bintana. Isang bituin ang kumislap ng mas maliwanag kaysa sa lahat. Iyon ang paraan niya ng pagsasabing salamat. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.